Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Torah portion ngayong araw ng Sabat kasama ang inyong lingkod, Sister Debbie Paruelo, with kasama din ang ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Season. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom. So, sa pagtatapos po ng celebration ng Lord's Feast, last feast ng Panginoon, which is Sukkot o Feast of Tabernacle, ay ang pasimula naman ng ating Torah portion. Kumbaga, natapos tayo sa Deuteronomy at ngayon ay magsisimula muli tayo sa aklat ng Bereshit o kilala natin bilang aklat ng Genesis. Okay, ito po yung unang aklat ng Torah at tayo po ay dadako sa magpapasimula sa ating Torah portion na Genesis chapter 1 verse 1 hanggang chapter 6 verse 8. At sa ating alamin po natin muli sa muli. Ma although palagi natin tong inuulit sa yearly cycle, di ba Brad? Yes, Yearly cycle ng Torah portion, Torah studies from Genesis to Deuteronomy, and ngayon ay babalik tayo sa Bereshit at muli uh, abangan natin na meron na naman tayong bagong insights at bagong aral na mapupulot dito sa ating aralin sa Torah portion ngayong hapong ito. So bago po tayo magpasimula, hilingin natin si Brother Richard para sa isang panalangin. tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo at sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ng inyong parsya, ang inyong salita, ang parsya Bereshit, na kung saan dito ay nagsimula ang lahat. At Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay magbunga at yumabong sa puso na magdulot ng magandang bunga na ikakalugod ninyo. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So simulan po natin ang ating aralin sa pamamagitan po ng uh, sabi, Ah, introduction ah, by Brother Richard Susan. Okay, so Bereshit, ano? O ito yung pangalan ng parsya. Ito rin ang pangalan ng ano, no, ng Genesis kasi ang alam natin, ano. Yan Oo, ay Johnny. base yan sa Greek, sa Greek version ng Bible. At pero ang Hebrew, ano talaga niya, pangalan niya ay Bereshit. Yan yung first word, yan yung unang-unang word na ano, no, na nakalagay sa Torah. So in the beginning, ano. Ang ibig sabihin ng Bereshit is in the beginning. Ngayon, marami akong gustong i-discuss dito. Actually, itong pinaka-longest na span ng lahat sa lahat ng parsha, ito yung pinakamahal kasi from the very beginning talaga up to Mhm. fall of man, So, tapos hanggang bago magkaroon ng flooding, ano. and Uh, also, Brad, kumbaga, mapapansin natin na lahat ng pasimula, lahat ng nag-umpisa at lahat ng sabi nga, first time ay mapapansin natin sa Book of Bereshit. Yan, oh. Actually, ito ang maraming bagay dito. Pero gusto kong tumbukin ang isang bagay na medyo controversial, no? Mm. Kasi nagkakaroon ng mga debate patungkol sa mga scientists. Sinasabi nila hindi. Ano Oo. ang mundo ay billion years ago na, no? Sabi naman ng mga theologians, hindi, ayon sa Bible, 6,000 years lang. So parang ganun lang, ano? So kaya nagmumukhang may mga ebidensya ang mga scientists. Pinapakita talaga nila, hindi, ang Mm. mundo ano na ito, hundreds of millions of years. So yung mga ang mga scientists, may mga proof sila.
mga theologian, ang proof lang nila is Bible na misunderstood pa, no? Mhm. Ngayon gusto kong i-point out ito kasi isa sa actually naging topic ito ng yung sa anak ko, assignment nila tungkol sa theory of evolution saka sa creation, no? So paano ano bang diferensya nitong dalawang to? Um, ang problema kasi ng creationism, or at least yung mga theologians, they believe na 6,000 years lang ang mundo. Obviously naman na hindi, no? Hindi rin yan nalalayo sa nung araw, panahon nila Galileo, naniniwalang tao na flat lang ang Earth, no? Simbahan, tapos kung sino man nagsasabi na hindi flat ang Earth, pinapatay. Kaya napatay nila si Galileo. At kung sino-sino pang mga scientist na kumukontra sa simbahan, ano. Pero eventually napatunayan nga na hindi talaga flat ang mundo. It's bilog, no. It goes din ito sa creation. Ang Bible, very clear sinabi ron eh. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, na-create na. Bago pa sa six-day creation, na-create na ang heavens and earth. Tapos, and the earth was formless and void. And the Spirit of God hovers over the water. So, meron ng water, meron ng earth, matagal nang nagawa. Hindi natin alam kung gaano katagal yung in the beginning na yon, no? Uh, Also, meron pang that's ang tawag diyan is yung gap theory, no? May between the first creation and the six-day creation. Kasi in the beginning God created the heavens and the earth. So, kung ilang billion years na yan, we don't know, no? Kasi wala naman time ang Panginoon eh. Hindi siya bounded by time, hindi siya tumatanda. Walang time sa kanya eh, no? Tapos, then nag-create siya ng hindi naman create yung light eh. And God said, let there be light. Hindi isa yan sa mga hindi create, no? Dineclare siya. So hindi siya created. And God declared, let there be light, and there was light. So and light was separated from darkness. So nahiwala 'yon, ano? So it's a declaration. Kaya sa 6 days or 7 days creation, meron dalawang ano na hindi create, no? One is yung light, dineclare siya, hindi siya create. Saka By, yung by Sabbath, word only, sa pamamagitan ng kanyang pinakilala salita. lang, hindi create eh. Kaya light was never created. It was there Let from the there be beginning. light. At saka yung Sabbath, dineclare lang din ng Sabbath. Hindi siya create, no? It was declared. So, Mhm. kaya nga si Yeshua, he's the light, and he is the Lord of the Sabbath. So, he is the beginning and he is the end. Okay. Siya yun eh. And so that's one. Another thing is ang creation, ang time ay nangyari lang on the fourth day. Nagkaroon ng um, yung essence of time. May ano na. So hindi rin natin alam kung gaano katagal yung first day, second day, third day. Hindi natin alam yun eh. Kaya it could be many, many years, right? Hindi natin alam kung gaano katagal yun. Kaya makikita natin pag tiningnan natin ang creation, nauna nang na-create ang sea, nahiwalay na yon, saka yung mga living creatures sa sea. That's why maraming mga scientists sinasabi lang nagsimula ang mga living things sa sea. So in ano talaga siya, in line sa scripture, di ba? Kasi nauna nang na-create yun eh. Mga fossils, mga whatever. Tapos ang sinasabi nila, yung mga certain animals from the sea, they tried to get into the land, mga ganun-ganun. So in some degree tama ang mga scientists, Yes. not necessarily 100% kasi sila
theory lang yan eh. Nag-ano lang sila. They were not there. They are only basing it sa evidence. Pero hindi rin sila 100% sure. Ngayon, ang mga theologians nagbe-base lang sa Bible na hindi rin nila naiintindihan. So, for one, if they really understood it, then they would know that they have to keep the commandments. The fact na hindi nila kinikip ang commandments is the fact it shows that they don't understand the scriptures, unfortunately. So how can they understand these things, right? So, anyways, may part na tama ang mga scientists, pero hindi sila 100% tama. May tama din ang mga theologians to some degree that God created the heavens and earth. Tama talaga 'yon. Wala 100% tayo ron. Pero may time. So, merong isang bagay na hindi ginawa ang mga scientists para patunayan na tama yung kanilang theory. Which is, dapat pinag-aralan muna nila yung Torah, yung Bereshit. correct. Oo. Pero Hindi tayo nila na chinek yun. kaya nga, Basta lang nila kinontra. pero actually, as a matter of fact, maraming mga scientists na believers din eh. Yeah. And they Scientists kind na of agree. agree to some degree. Kasi it's very improbable. Ito nga eh, kasi I am an engineering person. I am an engineer actually. I know yung uh, kahit gaano mo kadaming beses i-permutate or paikot-ikutin yung random. Sabi ko nga, mag-randomize ka ng anything, um, pwedeng makakreate yan ng word. Pwedeng makakreate ng even a sentence after many iterations. Billions, trillions, 10 billions, whatever. Marami. So makaka-create siya ng mga words, even a sentence. Pero hindi niya kaya mag-create ng book on its own. Hindi niya kaya magkaroon ng essence yung Na dugtong. hindi gagamit ng anumang bagay. Kailangan may designer talaga. Even ang AI, may designer ang AI. Tinuturuan ng AI paano mag-isip. So therefore, may designer behind it. And the creation is like that. So, in as much as lahat ba ng tao create ng Panginoon? Yes and no. Di ba? Yes, kasi siya ang source na nag-create ng ano. Pero hindi niya, bawat isa, naggawa siya ng clay. Simula Tapos sa isa. niya, gawa na naman siyang clay. Hindi ganun eh. Gumawa siya ng isang pair, pinamultiply niya. So, him being the creator of the first human being is by essential creator of all human beings. Pero hindi niya create isa-isa by clay, na katulad na ginawa niya kay Adam. Right? The same thing with animals, ganun din. He created the basic, yung mga original na animals, and then nagkaroon na ng mga mergings, nagkaroon ng maraming nangyari na. So we don't know, no? Kaya minsan may mga nakikita mga scientists na nagde-develop ng parang iba-iba eh. Nagkakaroon ng iba-ibang klaseng animals kasi for one, nagkakaroon ng parang inter-animal na sexual whatever. So saka ginawa rin ito ng mga fallen angels. So nag-aano sila nagki-create sila ng iba-ibang animals na hindi naman create ng Panginoon. So same thing with human beings and all. Kaya nga nagkaroon ng intermarriage ang mga angels and humans. So kaya nakaproduce ng mga anak-anak na hindi gawa ng Panginoon, no? So sinira talaga nila ang creation. So may mga makikita kasi kaya nila sinasabi o galing sa monkey ang mga tao kasi may mga nakikita sila na mukha talagang monkey pero tao.
ngayon, makikita natin sa Bible na pinagbawal makipagsiping ang tao sa animals. Ngayon, bakit pinagbawal? Kasi may gumagawa. Di ba? So, kung wala namang gumagawa, ba't naman gagawa ng batas na huwag gagawin, di ba? So, ngayon, maaring may mga may mga naging resulta ang ano naanakan ng mga tao ang mga animals na nagresulta ng kakaibang mga beings, ano. So these things nagkakaroon ng mga inter species ang tawag, no. Kaya may mga nakikita silang ebidensya, o ito ganito ganito ganito, so it must be nagaling ang tao sa ganito. So pero it's wrong. Hindi totoo yun, ano. Um, Ngayon, another thing is um, kung galing lang sa isang species ang lahat ng beings, eh di sana wala nang lahat na pare-pareho, lahat na naging tao na lahat, di ba? Bakit may insekto pa rin hanggang ngayon, di ba? So anyways, God created different things, and along the way nagkaroon ng problema, no? Dahil sa kasalanan created by the demons, by the fallen angels, and the human beings na apektuhan ng creation. Kaya nga later on, i-correct ng Panginoon yan, no? So that's one. Another thing na gusto kong i-point out dito is yung tatalon lang ako sa New Testament, no? Or sa Messianic writings as we uh, fondly call it, kasi ang New Testament na term is again galing kay Marcion yan, no? So Messianic writings, or known also as Brit Kadashya, yung sa John chapter 1 verse 1, no? Nakalagay doon, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was sorry. In the beginning, uh, nawawala ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the John beginning. chapter 1. So, ngayon, ang 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 identification dito ng mga tao, especially ng mga theologians, ito yung tawag dito yung Word, no. The Word became flesh kasi John chapter 1 verse 14. Pero ang ano kasi dito, actually, ang word na nire-refer dito is yung Aleph Taf, no? Ngayon, bakit Aleph Taf? Ano ba itong word na ito? In the beginning was the word. For one, The gusto beginning was light. uh, gusto ko maintindihan ko, gusto kong i-explain kung anong understanding sa perspective ni John una, no? Perspective din ng mga Jewish people, especially during that time. Ang paniniwala nila sa Word of God is God Himself. So, yun kaya the Word of God is actually God Himself. Yan ang belief ng mga Jewish people, especially during the time ni John, no? Ni John the Beloved. Kaya lang merong pinupoint out dito si John na kakaiba. Ang Book of Revelation ay unang naisulat ni John sa island of Patmos. Ang Gospel of John ay huli niya na naisulat ito. Yung Revelation sa Book of Revelation is inexplain ng Panginoon kung sino siya. Sinabi niya sa Revelation 1:8, base sa English translation, nakalagay doon, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Pero hindi naman niya sinabi na in Greek nung kinausap niya si John. Nag-uusap sila ni John in Hebrew. And we know this kasi si Paul, nung nakausap ng Panginoon sa langit, nasa langit ng Panginoong Yeshua, si Paul is a Greek-speaking Jew from Tarsus na fluent sa Hebrew. Pero Greek siya, Greek-speaking. Pinanganak siya sa Tarsus, pero Jew siya.
Nag-aral lang sa Jerusalem. Marunong siya ng Hebrew. Nung kinausap siya ng Panginoon, nasa langit ang Panginoon, Hebrew ang usapan nila. Bakit hindi Greek? Di ba? So, kung ang Panginoon nakikipag-usap kay Paul in Hebrew, how much more na makikipag-usap ang Panginoon kay John na Hebrew-speaking Jew? Gets nyo, no? So therefore, Hebrew talaga ang usapan nila. So kung Hebrew ang usapan nila, hindi niya sinabi na I am the Alpha and Omega. Ang sinabi niya, I am the Aleph Taf. Yung Aleph is the beginning of Hebrew letters and the Taf is the last letter of the Hebrew alphabet or alphabet. No? Um, Ngayon, so therefore, ang sinabi niya, I am the Aleph Taf. So, or I am the Et. Ang basa kasi dyan is Et eh. Ngayon, nung sinabi niya ito, then it is understood. Everything is now revealed kay John. Kasi it goes back sa beginning. Kaya sa Genesis 1:1, sabi doon, Bereshit bara Elohim et, yan yung Aleph Taf, Hashamayim be'et haaretz. Yan yung first verse sa Torah na may 7 words, Hebrew words, na ang nasa middle nun ay et or Aleph Taf, no? So it is between Elohim tsaka Hashamayim. Um, so yung Aleph, yung word daw na yon is with God. So ang sinasabi actually dito, kaya sabi doon, Bereshit para Elohim et. Magkasama ang et and Elohim. Okay? Kaya ang sinasabi ni John dito, hindi in the beginning lang. Ang sinasabi niya sa Bereshit, in the beginning, which is Bereshit, pag talagang inintindi natin ang anong ibig niya sabihin dito, ang sinasabi niya, in the Bereshit, there is a word. And that word, which is Aleph Taf, is with Elohim. And that word is Elohim. So ando dun yung the whole doctrine ng ano. In the beginning was the word. So ang beginning is Bereshit. Sabi niya sa Bereshit, merong word. Di ba? And yung word din is Aleph Taf and is with God. And he was with God from the beginning. Okay? So, and sinabi rin doon na he is the creator. He is God. Oo, and he is the creator. So, kaya pag inopen natin, basahin natin maigi yung ano, pag talagang inintindi natin ang John chapter 1 verse 1 up to 3, in the beginning or in the Bereshit was the word or there was a word. Yun yung et, ano? And the word, which is yung Aleph Taf, is with God. And the word, which is yung Aleph Taf, is God. And the same in the beginning with God. And all things were made by him, and without him, nothing was made that has been made. Okay? So, tapos, in him was life. Nagbigay ng life ito. And the life was the light of men. Remember, ang first declaration was the light. Pinakilala yung light. Kaya, dito, and that light was the source ng lahat ng living things. So, dito sa first 3 chapters, 3 verses ng Book of John, ini-explain ni John yung nangyari sa Bereshit, sa Genesis. So, ito yon, no? Then later on, tumalon siya, and the word became flesh. So, yun ang ano natin, ano? Gusto kong maintindihan natin. Now, bakit napaka-importante na malaman natin kung sino itong et na to? Nung nagsabi ang Panginoong Yeshua, in my opinion, the greatest revelation sa Book of Revelation, hindi yung mga darating na panahon, darating na mga prophecy, darating na mga apostasy, darating na mga great tribulation, new heavens and new earth. Hindi yun ang great revelation. Actually, na-reveal na yan eh. Na-reveal na yan kay Isaiah, na-reveal na yan kay Ezekiel, na-reveal na yan sa
Ang greatest Nakaka-perfect. revelation talaga dito, kaya sinabi dito, it is the revelation of Yeshua HaMashiach. So tingnan natin sa Revelation 1, the revelation of Yeshua HaMashiach. Ibig sabihin, pinapakilala na talaga kung sino siya. No? Ngayon, ano ba naman siya? Ano ba naman ito? Kasi ang et po ay ito ang nag-i-encompass ng lahat. There are 7,000 word na et na hindi na translate sa Bible. Even in Hebrew, hindi talaga siya naiintindihan. Kaya para lang siyang kind of conjunction or kind of parang kadugtong lang ng word. Pero kakaiba siya kasi ang et is only given, is only attached sa mga God-related things. For example, kay Elohim, et Elohim. And what is very interesting about this is yung mga saved people lang ang may word na et Adam, et Eve, et Abel. And even si Cain, may et Cain siya. Pero nung pinatay niya si Abel, nawala na yung et, naging Yung Cain na et. lang lagi siya. Naging Cain, no? Ngayon din, sila Noah, et Noah, et Shem, et Abraham, et Yitzhak, et Jacob. Lahat sila may mga et. Lahat ng righteous lineage, itong interesting part dito, no? Lahat ng mga righteous lineage sa book of Genesis, except for 3 people, ay may et. Tapos lahat naman ng mga nasa kabilang side, walang et except for 3 people. Mm. So, parang may kumuha pa rin dito sa kabila, no? Kahit ano, so hindi ibig sabihin na galing ka na dito sa righteous lineage, sure bull ka na. Kung hindi ka sumunod, mapapalitan ka, no? Isang example is si Ruth, no? Si Ruth, asawa ni Boaz, sa Book of Ruth, wala siyang et nung sa simula. Pero nung nag-asawa na sila ni Boaz, may et Ruth na siya. So, it's very interesting on how that word is connected. And that et, or Aleph Taf, is Yeshua. Now, what is interesting is there are 7,000 words na et na hindi translated sa English Bible. And for example, um, yung bihabta, uh, Yagta et yung Adonai. greatest commandments, bihabta et Adonai Elohecha. So may et doon, pero nung translate, love the Lord your God. Hindi na translate yung et. Yung et, oo. Yung et, nawawala yung Aleph Taf. Hindi siya na-translate. Pero since we know kung sino yung Aleph Taf, ang dapat palang translation nito is love Yeshua the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. So, kaya sabi ni Yeshua sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, ngayon, ang utos ng Bible, the greatest commandment is actually to love Yeshua with all your heart, with all your soul, with all your might. And the only way to love Yeshua is to keep His commandments. And His commandments is the Torah. Kasi siya ang creator of all things, siya ang nagbibigay, no? Ito maraming beses ko na itong binabanggit, pero it's worth repeating, especially for those na ngayon pala nakapakinig or hindi napakinggan yung mga message ko before, na merong personality si Yeshua na ma-identify mo siya kung sino siya. Lagi siyang nagtatanong.
That's his character. Lagi siya nagtatanong. Ang first question niya, where are you? Pertaining to kay Adam. Question niya yon. Tapos sabi ni Adam, I hid when I heard you walking. Sabi niya, and we were afraid because we were naked. Who told you that you are naked? Second question. Di ba? Did you eat the fruit of the tree of the knowledge of good that I told you not to eat? Pangatlong tanong. Tapos sinabi niya, yeah, the woman that you gave me and I ate it. And then nagtanong ulit siya, what have you done? Sabi niya dun sa babae, no? So lagi siya nagtatanong. Pero yung beast, yung snake, sabi nila snake, pero it's actually a beast, no? This will be the beast that will be related sa Book of Revelation, no? Beginning yan yan eh, from Genesis to Revelation yan. Anyway, what have you done? So ginudge na niya ito. Hindi na niya tinanong, what have you done or why did you do that? Diretso judge. Because you have done this, you're cursed above every beast. So cursed siya above everybody. No? Hindi po ito si Satan na andi dito ngayon sa mundo. This is someone that has been thrown into the abyss. So, anyways, si Yeshua, in John chapter 5 verse 22, sinabi niya na the Father judges no one, and He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. Therefore, sa salita mismo ni Yeshua, not even once the Father judged. He said, nung sinabi niyang the Father judges no one, hindi nag-judge ang Father ever since. He gave all judgment to the Son. Otherwise, ang word ni Yeshua is not valid. If the Father judged even one, then He should have mentioned it. Minention ni Yeshua na nagre-resurrect from the dead, ang nagbubuhay ng patay ang Ama. He gives life to those whom He wants to give. So is the Son. So may mga certain things na sinasabi niya na ginagawa ng Father, except for judging anyone. He gave all judgment to the Son. So therefore, the one who judged Adam and even the beast, especially the beast, yung is si Yeshua yun. Ganun din, nung ginudge niya si Cain, nagtanong din siya, Cain, why is your countenance down? Bakit ang lungkot mo? Bakit bagsak yung mukha mo? Nagtatanong siya eh. Tapos sabi niya, if you did good, if you did what is right, will you not be accepted? Sabi niya, kung ginawa mo ba tama, hindi ka ba tatanggapin? Nagtatanong siya lagi. Siya rin ang nag-judge kay Cain. And everybody. So makikita natin dito siya nagtatanong siyang, so si Yeshua talaga ito 100% from the very beginning. So, it's very interesting kasi kailangan tama ang intindi natin sa Genesis. Kasi pag mali, para ka nagsimula ng line ng isang point, tapos mali yung linya mo. So habang Saan niya lumalayo, napunta? palayo ka ng palayo. Anong pala? May angle eh. Sa Dapat katotohanan. straight lang. So kaya napaka-importante na laging babalikan ng Genesis para every year, kung nakikita mo lumalayo ka, pwede mong ibalik. Balik ka. Kung hindi ka na Panimula bumabalik, ulit. palayo ka ng palayo. Kaya makikita natin maraming mga nagki-claim na mga believers daw sila, mga taga-sunod and everything, na ang layo na. Sarili na lang nilang iniisip. Parang wala na talaga. Even to the point na may mga nagsasabi na pwede na silang tumanggap ng sign ng beast, tapos papatawarin pa rin sila ng Panginoon. Pag pinersa ka raw na magpatatak ng sign of the beast, magpatatak ka lang para hindi ka mapatay. Tapos magsisi ka na lang after. Kasi God is love, God is forgiving. May tanong ako, Brad. Nabanggit mo yung kanina yung tungkol sa it. It could be ito yung tatak ng Panginoon para sa believer. Yan yung tatak nabanggit niya. sa Revelation. Yan ang mark niya. And that is very interesting kasi... And you cannot be marked kung may mark ka na ng beast. You Hinayaan mong
Markahan ka ng beats. Isa lang. Exactly. And nawawala rin itong mark na ito, katulad ni Cain, kapag ka violate mo ang commandment ng Panginoon. Like gross violation talaga, no? And even if you don't belong to God, kung katulad ka ni Ruth na bumalik. Remember, sinumpa ng Panginoon ng mga Moabites eh. Up to 10 generations, hindi sila makakalapit sa congregation of Israel. Pero si Ruth, mapili talaga. Gusto niyang, your God will be my God and your people will be my people. And where you are, I will be. Where you die, I will die. Doon talagang pinilit na niya. Wala nang choice eh. At sumunod talaga siya. Iniwan niya yung mundo niya. Iniwan niya yung karangyaan ng mundo. Kasi prinsesa si Ruth eh. Tsaka siya, maganda Saka yung talaga. lahi niya. Moabite. Iniwanan niya. Oo, Iniwanan sa niya lahat. Moabite. Family, Yeah. Hindi lahat. na siya Moabite. Oh, hindi na siya Hindi na Moabite. pwede Ano na siya? sabihin Moabite Oh, kasi naging na siya, di ba Israelite. may sumpa ang Panginoon sa mga Moabites? Yun nga, kaya 10 generations eh. Kaya Hindi magtataka kaya, tayo bakit tinanggap si Ruth. yun nga eh, dahil nga nagsisi siya. So, anybody na At nagsisisi, hindi na siya Moabite oh, kasi hindi na siya, iniiwan na niya. nag-transform siya. Nag-transform siya. There you go. So, yun ang intindihan. Kaya, again, ang Genesis dapat intindihin natin ito. Dahil from there, maunawa natin. Another thing na gusto kong Ang i-point out panimula. sa Bereshit ito ay story ng beginnings. Hindi ito complete story. Kasi Mm. akala nila wala sa Genesis yan, hindi yan pag tiningnan mo, puro simula lang actually ang Genesis eh. Yan ang simula ng creation, simula ng beginning, from the very beginning, simula ng creation, simula ng Wala sin, ng mga simula yeah. ng civilization. First Marami murder, simula lang, first murder, yung first sin, yung first world, tapos first destruction ng sin. first world, tapos yung second, yung itong world as we know it. Lahat beginning eh. Nakasabay kasabay ba Brad yung separation ng mga language? Yan, sa 11 yan, Genesis 11. Yeah. So, Sa again, 11 pa. dito, makikita natin na may Sa language na Bereshit. sila, no? Ang salita dito from the very beginning, First language Hebrew ang salita is nila, no? Hebrew. Kasi ang later on, mapapag-aralan ulit natin 'to, babanggitin ko lang na may language na silang nag-uusap sila. Ngayon, nung sa Tower of Babel, sa Genesis 11, again, ginudge ng Panginoon yung mga gumawa sa Tower of Babel. Pero during the time, buhay pa si Noah, buhay pa si Shem, buhay pa. So, ngayon yung kanilang salita, original pa, from the first world pa. Hindi naman sila kasama ng mga gumawa rito sa Tower of Babel. Nasa Mount Moriah sila. Ang Tower of Babel ando dun sa Iraq. So, nasa Babylon. So, napakalayo naman, di ba? So, hindi naman ginulo ang salita ng buong mundo, kundi yung mga nasa Tower of Babel lang. Para hindi nga nila ituloy na yon. So, therefore, ang language nila Eber, kasi buhay na sila Eber nun is the same. Kaya si Abraham, siyang unang tinawag na Eberite. Ibig sabihin, from the tribe of Eber, ibig sabihin kung anong language ni Abraham o ni Eber, yun din ang language ni Abraham. Kasi sabi doon, Abraham the Hebrew. Ang Hebrew actually, it means Eberite. So it pertains sa lahi ni Eber tsaka sa language ni Eber, which is Hebrew, no? So yan ang language na meron sila na hanggang ngayon meron pa rin. Hindi siya namatay, no? Yan ang first and original, and that would be the language even in heaven and even in the new heavens and new earth, same language yan, no? Yan yung tinatawag na pure language. Um, so yan yung mga ano. Ngayon, another thing na gusto kong i-point out dito, no, ay yung Genesis, kasi up to chapter 6 verse 8 yan eh. Ito yung technically halos ito yung first world, ano. Ngayon, uh,
ayon sa mga mga nag-aral ng um, pinag-aralan talaga nila ito, sinasabi nila na ang kasi nga mahahaba ang buhay ng mga tao noon. And by the way, walang mga sakit noon, Sister Deb. Walang mga At sakit. Ang nabanggit, ang mga tao noon namamatay dahil sa old age, katandaan na lang around 900 years or or war, oo, or murder. or murder. Pag minurder Murder sila, or war. mamamatay, no? Yes. So ang death lang nun is either pinatay So, wala or talagang sakit. or malapit na silang mag 1,000 years old. Mamamatay na talaga sila kasi walang lalampas ng 1,000. Ito pa pala gusto kong banggitin, Sister Deb, no? Isa sa mga confusion ng mga tao or maling understanding ng mga tao, nung kumain daw si Eve, saka si Adam and Eve ng fruit of the tree of the knowledge Butas. of good and evil, bakit hindi sila namatay? Sabi ng Panginoon, mamamatay sila on the very day that they eat. Yung araw mismo na pag kumain sila ng knowledge or yung fruit of the knowledge of good and evil. Pero hindi sila namatay. Ang sagot ng mga theologians natin, namatay sila spiritually. Okay? Kasi paano nga naman nila ma-explain? Sinungaling ba ang Panginoon? Di ba? Hindi At naman saka, sila Brad, hindi ibig namatay. sabihin, not outright mamamatay sila, mamamatay pa rin sila. Yes, Kasi, pero I hindi think yun. because of the fruit, nagsimula Oo. silang tumanda. Oo, pero hindi yun Kasi ang nasa paradise sila nung time na yun. Eh. yeah, oo, nasa Garden of Protected Eden, sila. nasa They paradise. are very much protected. Pero ganito yun, hindi sila spiritually dead kasi ang maling Hindi concept rin. kasi ang ganito ang Yeah. concept ng no. Um, ang tao is composed of three things. One is yung body. Ito yung body natin. And then nung nag-breathe ang Panginoon ng kanyang breath of life, nagkaroon ng soul, no? Ang nagbabind between the body and soul is the spirit. Actually, yung breath ng Panginoon is spirit niya. So nung na-breath yung spirit, nabuhay ang soul. Nag-create siya ng soul. Kasi ito'y ano lang to, parang earthly suit lang natin to eh. What is actually inside is what was made nung sa breathing ng Panginoon. Kaya meron tayong DNA ng Panginoon, ang soul natin, no? Kapag namatay ang spirit or umalis ang spirit sa tao, maghihiwalay na yan. Mamamatay na yung body, yung soul, yung spirit babalik na sa Panginoon. The soul will go either kung saan ka man pupunta, either sa paradise or sa container na Pero awaiting judgment. ang prophecy, Brad, we have the soul. Darating ang panahon na bibigyan tayo ng bagong katawan. Yes, that would That's be in the soul. future Yeah. sa In the resurrection yan. future pa. So, Sa sa resurrection. ngayon, Pero yung mga soul ay nandiyan lang sa palibot. hindi, may container sila. Meron silang, oh yeah. May lalagyan sila. So, naalala ko sila Abraham, di ba? Yes. Nakatingin sila sa baba. So, Yes. nasa alapaap. Yes. Hindi pa langit yun. Hindi. Yes, Ibang hindi pa ano yun. langit yun. So anyways, ang reason, inexplain ito ng Book of Jubilee na yung ano na yung a day that you will surely die. Sabi doon, a day to the Lord is 1,000 years. Kaya sabi niya on the very day ng kinain nila, they will die. So kaya walang nagko-cross ng 1,000 years. Si Adam died at 930 years. Si Methuselah 969, si Almost Noah 1,000. 960. Walang nagko-cross ng 1,000. Kasi one day lang ang binigay sa kanya dahil nga kumain ng fruit Butas. of the tree of knowledge. Bawal. Kumain So, ng bawal. kaya nung sinabi ng Panginoon na you will surely die on the very day, sa araw na kumain ka ng prutas ng karunungan, ng kasamaan at kabutihan, ay mamamatay ka on that day. Pero hindi day natin, hindi day ng Day of human the day, Lord. kundi day of the Lord. Day of the So Lord. it's 1,000 years. Kaya 1,000 lang ang ano niya. Kasama na dun,
Brad, yung Judgment Day. Yun, ngayon, kaya, Pagsasama-samahin na niya lahat eh. yun yung ano, kaya bago na tapos yung araw na yon, namatay si Adam, namatay din si Eve. Hindi na sila nag-cross ng next day, no? Kung hindi ba sila kumain nun, they will last for a long, long time. Of course, ang mga angels nga, they lasted long Yes. time. Pero, At nandun sila sa paradise. Hindi pa andun sila sila. lumalabas. That seems so Ngayon, very secured. kung nauna nilang nakain yung tree of life, yung fruit nun, medyo may tulog ng konti kasi hindi sila mamamatay. Pero forever silang may separation sa Panginoon. Kaya inalis na sila ron. Dahil pag nakakain sila nun, Yun ang consequence doon. mas matagal ang kanilang forever na ang separation. So, at least, Okay. pag namatay sila, they can be given a gift of eternal life. Hiniwalay muna sila. Yun yung sinasabi sa Romans 3:23 ba yun, o 6:23, na for the wages of sin is death, But but the the gift gift of of God God is eternal is life through eternal. Yeshua HaMashiach our Lord. So, yun yung gift. Kaya hinayaan ng Panginoon, sige, mamatay siya, at least yung body, kasi may batas ang Panginoon na pag ikay nagkasala, dapat mamatay ka. Ngayon, hindi na kasi, pag batas ng Panginoon, hindi na mababali yun eh. Hindi mababali. Hindi pwedeng mabali yun, no? Bakit naman si Elijah tsaka si Enoch di namatay? Sino naman sabi hindi namatay, di ba? Yun lang akala natin. So we misunderstood a lot of things. Hindi lang nakita, no? Um so we misunderstood certain things. Everybody dies kasi hindi ka pwedeng mabigyan ng, hindi ka pwedeng mag-resurrect kung buhay ka. O paano ka naman magre-resurrect, di ba? Kung hindi ka namatay. So, Kailangan lahat mamatay. kailangan mamamatay talaga. And if we are gonna face death, So, then we yun have to ang prepare issue. ourselves. Yun ang Oh, issue yun ang explanation bakit hindi totoo yung rapture. yan. Mali, misunderstood ang rapture eh. Yeah, misunderstood. May rapture or harpazo, pero not the way people think it is. Na biglang at the twinkling of an eye, parang langit ka, hindi ka na namatay, ganun. It's wrong, no? Ang teaching ng ganyan teaching ng ano yan eh. Sino ba nagsabi kasi nung una na you will not die. You will be like God. Sino ba Teaching pa rin nagsabi kasi yan, di ba? a Sino din serpent's yun? teaching. Si Serpent Teaching ng din, di ba? serpent. Si Beast din. So teaching niya yan. Para mga tao, kasi kung hindi ka mamamatay, hindi ka magre-ready ng kamatayan mo. Hindi ka magsisisi, hindi ka mag-ano, di ba? Hindi mo i-ready sarili mo eh. Pero if you know that you're gonna die, then you're gonna prepare. You're gonna prepare to meet your maker. Di ba? Aayusin mo ang buhay mo. And then you're gonna do well. You're gonna keep His commandments. Di ba? Um, so yan May yung mga napansin pwede. din ako, Brad. Oo. Dito sa Bereshit, ay pinapakita dito yung mga separation. Yes. Separation ng light and darkness, Yes. separation ng waters, Yes. and okay. Tapos yung, kumbaga, hindi niya pwede naman pagsama-samahin niya yung sun, moon, and stars. They have Kaya nga, separate yes. areas. So, kahit tayo sa buhay natin, meron tayong mga bagay na separate tayo ng Panginoon sa Yes. mga bagay na gusto natin or sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Kaya nga yun And yung word na holy. Ang word na holy is separation. separate, yeah. Hindi yung may Kodesh? halo. Is Hindi it yung Kodesh? Yeah. nakaganon ka na may... Ibig sabihin, iba ka. Pag Mhm. sinabing iba ka na, ang ibig sabihin nun, you're holy. Iba ka na, you're holy. Hindi ka na ordinary, special ka. Yan At yung word, yan yung mga similar, mga synonyms, yung holy, yung sanctified, yung mga gano'n, nahiwalay ka eh. So, uh, or separate, gano'n, no? Sineseparate ka. Hindi kasi talaga pwede magsama ang sin and yung marami tayong righteousness. matututunan dito, Brad.
hindi pwedeng magsama ang lalaki at lalaki. Yan, hindi pa pwede. Lalaki, babae. Kung ano yung Oh, design niya, yun na yun. Huwag yan. natin kukontrahin. And also, Yan. isa pa sa pinaka-importante dito na patuloy na pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng Sabat. Yan. Dahil yung Torah portion natin ngayon ay pinakita na nagpahinga. Una-una, parang first time na pinakita sa atin na nagpahinga nga ang Panginoon sa Yes. lahat ng kanyang gawain. Another So thing that's na the gusto kong importance i-point of out, Sabat. Sister Deb, is yung food, yung Edenic food Yeah. na binigay ng Panginoon, dinesign niyang tao to eat mga vegetations, mga seeds, Yes. mga fruits. Hindi niya crinate ang tao Fruits, to eat yung yung mga modified fruits, o mga meats or anything. Later mga on na seedless. pinayagan niya, pero Okay. connected ito sa para mamatay ng maaga tao. Di ba? Kasi I think important yun sa atin yan. Sabi, eat fruits with seeds in it. Yan, no? So, Kasi the GMO yun more, eh. Oo. yeah, the more a fruit has seeds, they are more nutritious. Kagaya Yan. ng dito sa Pilipinas, ang bayabas. O bayabas. Di ba Kiwi. yung biblical fruit, Ah, pomegranate? yung pomegranate, yung marami, may Mm. marami mga seeds eh. Oo. Oh. So And most of them, hindi sila hindi sila kamatis. basta-basta na, oh, ito yung mga prutas na mapapansin mo na hindi pwedeng i-store ng matagal, Yan, kagaya ng apple. yan, Apple, 4 lang na seeds. So, oh, ito yung kagaya ng guyabano. So, lahat oh. ito, yung mga talagang alam mo na safe kainin dahil Pag may seeds, hindi sila pwedeng lagyan ng kung ano man na chemical para tumagal Alam mo, ang buhay. alam mo ba, Sister Deb, na dito sa amin sa Canada, ang hirap makahanap ng may seed na grapes. Lahat Oo, seedless. wala na. Meron Ngayon, kami dito, local alam mo ba na yung producers. ang seed ng grapes is actually gamot siya sa liver? Kakainin Yes, mo siya kasama nung seed. Ngayon, meron. ang ginagawa nila, Mm, binibenta nila separate yung seed in the form Separated. ng vitamins, pambira. Ibig Sana sinama sabihin, na lang nila doon sa nag-produce sila ng grapes, ang kinuha nilang product yung seeds, and then the rest siguro ginawang wine or juice. oh, yeah. Oh. Pero ayaw nilang ibenta Yung ang binibenta talaga na fruits, yung seedless na. genetically modified, which is nakakainis. Which Pero is, anyways, naalala ko pa, may nabasa ako na maganda daw pala na pag kumakain tayo ng grapes na may seeds, kainin na rin yung seeds diretso. kasama talaga siya. Dapat kasama siya, ngunguyain mo. Crunchy nga siya eh. Masarap eh. So, Oo, meron so, kami dito, locally locally made. gagaling yung Locally liver produced. mo. O maganda siya sa Liver pala liver. siya. For the liver. Oo. Another thing na Okay. gusto kong i-point out dito, Sister Deb, na mga maling katuruan is yung teaching about bakit ni-reject ng Panginoon ang offering ni Cain kumpara kay Okay. Abel, no? Ang sinasabi nila, dahil ang heart ni Cain ay it has nothing to do with the offering, it has something to do with the heart. Wrong. It has everything to do with what is being presented. Lahat, of course, nagsisimula sa heart. It has something Pero to do with obedience. maski yung offering niya mali. Yeah. Mali yung kaya nga sinabi doon, sinabihan siya ng Panginoon, hindi naman sinabi ng Panginoon na if your heart is right, will you not be accepted? Hindi niya sinabi yun eh. Ang sinabi niya, if you did If you what did is right, what is will you right. not be accepted? Kung ginawa mo ba ang tama, hindi ka ba pwedeng tanggapin? Hindi naman niya sinabi, kung ang puso mo tama, hindi ka ba pwedeng eh, mali eh, di ba? So hindi iniintindi. Kasi po, ang pag tiningnan natin sa English parang sa English kasi hindi masyado justified eh. Pero pag tiningnan natin sa Hebrew, ang ibig sabihin nung time na nagbibigay sila ng offering, basahin natin sa no, sa Bible puntahan natin sa Bible yung sa Genesis chapter uh, 4. Chapter 4 yun. Genesis chapter 4. Uh, sabi dito,
Genesis chapter 4 verse 3, and in the process of time, it came to pass, no? Actually, yung term na yan sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan, dulo or beginning in the parang in the end of time or in the end of a certain time. Um, so ang mga ending lang or beginning, and kasi it's either ending or beginning yan eh. Kasi basta dulo, ibig sabihin parang nasa dulong-dulo ka. Ang dulo is either beginning or end, di ba? Ng time. So it could have been Rosh Kodeshim, meaning ano siya yung first of the new moon or Shabbat. Kaya ang required offering sa new moon, especially sa beginnings of the new moons, yung Rosh Kodeshim, which is Nisan 1, is dapat burnt offering, yung animal. Yung dinala ni Cain, hindi dahil sa porky farmer siya, at hindi rin ito first time nilang ginawa. Okay? Um, si Cain nag-offer uh, ng kanyang mga na-produce sa land, no? Tapos si Abel naman dahil shepherd siya, so yung sa kanyang ano, pero it has nothing to do with that eh. Kasi pwede naman siyang bumili kay Abel or even humingi or whatever. Pero ginawa niya kung ano lang gusto niyang ibigay. So binigay niya yung offering na pang first fruit, Sister Deb, which is 16 days after pa dapat. Maling offering in the wrong time. In short, hindi po tayo pwedeng magbigay ng kahit anong gusto lang natin sa Panginoon. Ang tinatanggap lang niya kung ano ang hinihingi niya. Ano yung inutos niya? For example, Ano yung requirement? yung requirement. For example, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, ano, yung temple tax na half a shekel. Once a year lang yun. Ha? Once a year. Sabi ng Panginoon, sabi sa Torah, hindi ka pwedeng magbigay, maski mayaman ka, mahirap, hindi ka pwedeng magbigay ng more than half a shekel. Mahirap ka, half a shekel bigay mo. Mayaman ka, half a shekel din. Once a year. May iba pang mga offering. Pero sa pertaining to yung half shekel offering o temple tax, dapat pare-pareho. So kung hindi mo binigay yon, hindi tatanggapin ng Panginoon. Kung more, hindi niya tatanggapin. Pag less, hindi rin niya tatanggapin. Mas maigi pa hindi ka na magbigay. Dahil mapapahama ka lang eh. So if you're not willing to give what is right, don't give anything at all. Kasi mas malala pa yung sitwasyon mo eh. So katulad yan nung si Safira, di ba? Yung mag-asawa. Um, Ananias sa Safira, di ba? Nagbigay sila, namatay patuloy. Kasi hindi ka dapat nagbigay ng mali. So, Hindi sila nag-start sila. nag-commit. Actually, Nag-commit sila. maraming ano yan eh. One is, inisip na nila Maraming kung ano reason. ibibigay nila. Pangalawa, gusto nila makadugas. They want to give something, tapos mahaba na yung benefit nila. And then while benefiting secretly, ayaw ng Panginoon ng unfair, ng ganon. So, they were killed, no? So anyways, wala na yata tayong oras, ano, Sister Deb? Okay na. Oo. Okay, nag-over, ano na tayo? Oo. Overtime. Okay. Okay, so, na ano po natin, ngayon naunawaan ng ating mga tagapakinig ang kahalagaan ng patuloy na pagbabalik sa Aklat ng Bereshit at ito po ay patuloy nating ito yung patuloy nating pinag-aaralan next Sabat naman ay yung kasunod naman ng mga chapters ang ating pag-aaralan. At ang mga kapahayagan ngayon sa ating programa ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At welcome po kayo na mag-comment o mag-message. Or also, hiling din namin na mag-suggest kayo kung anong topic ang nais nyo na idagdag namin dito sa ating programa. At patuloy po natin enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Sison.
na nagpapaalam at patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.